Yo, what's up mga Rewire? So, unboxing tayo ng binili natin sa Shopee na bagong product video ni Platinum. Ayan, si Platinum. So, ito yung Tango na model. So, mas maliit siya sa mini SD. Tapos maganda dito, may bago pa siyang, meron siyang previous na mic na KS300. So, dun sa mga unang mic na binibigay nilang previous, yung, alam ba yun? Parang M6000 yata yun, tsaka yung M3000. So ito, mas bagong model, pero tingin ko parang box lang ang pinagkaiba. Kaya so, unahin na natin buksan to. So ilalagay na lang pala dyan sa description or nagpa-flash dito sa screen yan, yung kanyang product link kung kanino ko siya binili. So ilalagay ko yung pinagbilihan ko na Platinum seller talaga, yung store talaga na Platinum. Pero just in case na maubos yung link, maubos yung product sa sold out pala sa kanila, kasi minsan nasosold out din sa kanila dun sa ibang dealer or ibang seller, ilalagay ko na lang din dyan para madami kayong choices. Pero kung ako sa inyo, pipiliin kong seller talaga yun sa Platinum, kasi maganda yung mic na binibigay nilang previous compared dun sa ibang seller na yung fake na talaga, yung fake Platinum or yung mumurahing mic. Ito talaga yung binigay nilang kagaya sa mga nauna kong binili na KS10, yung KS10 mini SD, tsaka yung ano ba yun, yung bago ngayon, yung SD rin na basta yung magagandang klase na video, magaganda yung binibigay nilang previous na mic. Ayan, no, ang bigat ba, tapos yung wire niya ang haba rin, no? So sa previous pa lang sulit na, kasi ito nakuha ko lang siya 1,700 lang dahil sa voucher ni Shopee at saka ni Platinum. Nagbibigay din ng voucher minsan si Platinum kapag meron silang promo. Tapos kapag sale, yung mga 3-3, Power 4, so inabil ko siya nung 3-3, no, March 3 na sale ni Shopee. Kaya merong double voucher. So unbox na natin. So ayan, no, mas maliit nga talaga siya sa mini SD. Buksan natin. Kaya lang, wala tayong tripod. Nabuksan ko lang muna saglit. So ito yung itsura niya. So kung si mini SD, portable na yon, na kalimitang gamit din nga sa mga sasakyan kasi 12 volts lang yung supply. Ito, mas portable pa to. Handy na siya pocket size na siya kumbaga. Ito yung kanyang SD card na pwede nyo, mini SD card na pwede nyo i-upgrade. Sakala may mga bagong volume na nilalabas si Platinum, punta lang kayo sa website nila. Tapos ito yung USB na tingin ko pwede rin dito maglagay yung keypad. Tapos ito yung kanyang sensor, tapos dalawang mic input. Ito, na yan. SD card pala, okay. Ano lang pala to, 5 volts input lang pala to. So mas tipid pa yung nito, power consumption 10 watts lang. Tapos yung sa likod niya, audio output. Tapos HDMI na yung kanyang video. Siguro yung HDMI nito meron na rin tong audio. So ito na lang just in case na gusto nyong para sa external na speaker. Tapos coin. Uy, ito maganda. Meron na siyang coin. So pwede nyo na siyang magamit talaga siya sa video setup. Kung halimbawa pag gagawin yung business. Tapos DC in. So ito na yung sa charger niya. Ito maganda. Meron siyang power on off na switch. So tingin ko ito na yung pwedeng dahil nga pwede nyo gamitin sa video, pwede nyo na siyang i-standby na naka-on para pag plug in or switch on nung video machine, na siya, naka-open na siya. Hindi yung tulad dun sa KS10 mini SD na kailangan nyo pang i-power on manually gamit ang remote control. So tingnan natin iba niyang accessories. So ang pagkakaiba lang nito sa mini SD, wala siyang kasamang songbook na maliit. So bukod nyo pang bibilhin. Pero dahil digital na tayo ngayon, i-download nyo na lang yung apps mga batawag doon or software ni Platinum na kung saan makikita nyo yung mga song list numbers na pwede nyong mas handy na siya, handy na siya.
Mas madali din mag-search kasi via phone na ang gagawin nyo. So, tingnan natin yung mga kasama yung accessories. So, what's inside the box? Yung remote niya, mas maliit din compared dun sa mini SD. Kasi sa mini SD medyo mahaba eh. Ito, mas compact na siya. So, may kasama na siyang dalawang battery na AA, AAA. So, ito yung audio, tawag dito, RCA audio output. Tapos, ito yung kanyang charger port na Type-C USB cable. So, kailangan mo pa ito na gumamit ng ng charger head na Type-C type. Or kung merong USB cable output yung TV nyo na Type-C, pwede na. Or kung sa kotse, pwede naman din yon. So, wala siyang kasamang HDMI. So, okay na yun. Mura na yun sa presyo nito. Kasi yung currently SRP price nito nasa 2,700 something eh. So, may warranty card. So, user manual. So, testing natin. Kaso wala tayong speaker eh. Pero sana gumana sa TV yung audio niya. Or kung meron sana palang meron sana ng audio output yung kanyang HDMI para mapagana natin. Dahil wala akong speaker ngayon, nabenta ko lahat. So yan, nakakabit na yung ating video. Okay, at ginamit muna natin kanyang power supply, yung sa charger ko ng cellphone. Yan o. So, naka HDMI na. So, isi-switch ko na tong toggle switch niya. Kasi hindi pa siya naka-switch eh. So, yun. Tingnan natin kung may sounds na yung output ng tawag doon, yung HDMI. So, wala. Kailangan pala talaga ng ng speaker. So, paano ba magana dito? 000 45 play. So, tingnan lang natin yung resolution. So, okay yung resolution. Kaya nga lang talagang sounds. Nakatawa na yung ko. So, ewan ko lang yung TV ko kung may sounds. Kaya hanapin yung remote ng TV. So, ayan sasaksak natin Oops, ayan, pakita natin. Ayan. Wala lang siyang wala lang siyang light indicator kung open na siya. Hindi tulad sa mini SD, may ilaw siya. Tsaka yung unahan yata may ilaw. So, yun nga. Pag open, pag saksak, diretsong power on na siya. So, pwedeng nga talaga siyang magamit sa video call machine. So, yun lang mga Day-Wires. Sa mga gustong bumili dyan, nandyan lang yung link niya. Tsaka dyan sa baba sa description. Click nyo na lang yan para kung gusto nyo bumili rin. So, salamat sa patuloy pagtutok.